Orbaldang nagsampa ng kaso ang National Bureau of Investigation laban kay Senadora Laila de Lima at 17 iba pa para sa pagkakasangkot sa operasyon ng illegal na droga at katiwalian. Nagbabalik si Julius Disamburon sa report. Formal nang naisampa ng National Bureau of Investigation ang criminal complaint laban kay dating Justice Secretary at ngayon Senadora Laila de Lima. Ayon kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, Huwebes ng umaga nang tuluyang maisampa ito. Bukod sa Senadora, kasama ding kinasuhan ng 17 iba pa dahil sa pagkakasangkot sa operasyon ng illegal na droga, kabilang sa inihain ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act, Qualified Bribery, Anti-Graft Law, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at Presidential Decree 46 na kilalang Law on Accepting Gifts. We are going to consolidate this, and I think the panel is going to require Senator de Lima, Secretary de Lima, to file their counter affidavits as well as the other respondents. Kasama din sa complaint sina dating Bucor Director Franklin Bucayo, NBI Deputy Director Rafael Ragos at dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III. Paliwanag din naman ni Aguirre, bukod kay de Lima, nauna nang kinasuhan ni JB Sebastian si dating New Bilibid Prison Spokesperson Superintendent Richard Schwarzkopf. But I think it will be consolidated. Wala namang reason why it could not be consolidated. Hindi din lusot sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act for sale, trading, delivery, distribution and transportation ang mga inmates na sina Sebastian, Herbert Colanco, Engelbert Durano, Vicente C., Peter Co. at Jojo Baligad. Para sa PTV News, Julius Disamburon. Patuloy ang pagkalap ng mga ebidensya ng National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, pinag-aaralan rin ngayon ang pagsasailalim sa Witness Protection Program sa pamilya Espinosa, lalo ng anak nitong suspected drug lord na si Kerwin. Si Julius Disamburon sa detalye. Nananatili ang pagkalap ng ebidensya at impormasyon ng National Bureau of Investigation hinggil sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Napaulat nga na kasalukuyang nasa Leyte sina Director Dan Tigueran, Deputy Director Antonio Pagatpat, Forensics Division at NBI Regional Team. Paliwanag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, alinsunod pa din ito sa binuong parallel investigation. Besides, yung circumstances nito is different from the other killings. Kasi meron ditong search warrant implemented around 4 o'clock in the morning, and the subject of the search warrant is inside the jail already. So, well, we do not want to conclude anything, but we just want to find facts. That's why the NBI is there. Pahayag naman ni Secretary Aguirre hinggil sa ginagawang investigasyon sa Senado sa kasong ito. But I don't want to speculate kasi the Senate is conducting an investigation, and I believe that the Senate's very detailed in their investigation of this incident. Samantala, posible namang maisama ang anak ng alkalde na si Kerwin sa Witness Protection Program. Bukod kay Kerwin, maaari ding isama sa Witness Protection Program ang pamilya nito. Inaayos na din ang visa ng mga PNP team na tutungo sa kinaroroonan ni Kerwin. Nakatakdang umalis ang mga ito sa linggo. Paglilinaw din ni Aguirre, sakaling maiuwi na sa bansa si Kerwin, idediretso ito sa PNP Custodial Center. Samantala, maaari namang gamiting ebidensya ang naiwang affidavit ng nakatatandang Espinosa. Yung affidavit na yun could not be used as a testimony against anybody. But that affidavit could be used as an evidence of the fact that the mayor, before he died, executed this affidavit. So, in other words, apart from the contents, the truth or falsity of the contents of the affidavit, pwede mong i-prove the existence of the affidavit. Para sa PTV News, Julius Disamburon. Babala sa mga kriminal at salot ng lipunan, mag-isip-isip na kayo bago gumawa ng kalokohan kung ayaw nyong mabitay. Posible kasing pumasa na sa susunod na buwan ang panukalang death penalty sa Kamara. Ayon kay Leyte 3rd District Representative Vicente Veloso, sinimulan na raw nilang talakayin ang 7 panukala para sa death penalty kabilang ang House Bill No. 1 na inihain ni Speaker Pantaleon Alvarez. Isa sa mga mungkahing paraan ng bitay ay sa pamagitan ng lethal injection.
nakatakda magsagawa ng pagdinig ukol dito sa Martes. Pero para kay Congressman Edsel Lagman, bakit pa raw kailangan ng death penalty kung kaliwat kanan namang pinapatay na parang manok ang mga kriminal? Very possible, very, very doable dahil uulitin, iisa lang ang papel ng bill nito is to restore the death penalty. Bakit ako hindi na kailangan na i-reimpose yung death penalty sapagkat yung mga suspected criminals ay pinapatay na walang paglilitis sapagkat ang death penalty ay lamang sa karapatang pagtao. Hindi naman ito deterrent. Hindi po, kababae mo nakipagtarok sa lalaki. Galit na pinagmumura ng isang lalaki ang babaeng kapwa niya pasahero ng bus. Ayon sa nagpost ng video, nagugat ang pag-aaway dahil hinatak ng babae ang kurtina ng bus na ikinagalit ng lalaki. Hindi mapigil ang lalaki sa pagmumura at nagbanta pang babarilin ng babae. Posibleng ito raw ang dahilan kaya walang nakialam na pasahero, pati na mismong konduktor. Balak daw maghain ng reklamo ng babae. Sinubukan ng GMA News na hinga ng paliwanag ang lalaki pero hindi pa niya kami sinasagot. Facebook friends, duda ang ilang senador na baka premeditated o planado ang pagkamatay sa kulungan ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Isa sa mga tinanong sa pagdinig ang pagtawag ng isa sa mga nauna sa raiding team na si Superintendent Santi Noel Matira na magpadala na ng SOCO team sa kulungan kahit hindi pa nakakapasok ang raiding team sa loob. 3:49 AM kasi tumawag si Matira pero 4:30 AM daw nila napasok ang kulungan. Kinuwestiyon din ang dalawang picture na nakuha sa bangkay ng mayor. Ang isa kasi may baril na hawak ang mayor, ang isa naman wala. Nasilip din ang pagpapa-face the wall ng mga taga-CIDG Region 8 sa mga jail guard na naka-duty na dinisarmahan pa. Depensa rito ng mga tauhan ng CIDG Region 8, uncooperative daw noon ang mga jail guard. Hindi na rin daw masyadong natutukan ng grupo ang oras na dumating sila sa kulungan. Estimated lang daw ang oras na 4:30. Sa dalawang magkaibang litrato naman na naungkat sa pagdinig, sinabi ng taga-SOCO na nakuha raw ang litratong may baril si Espinosa bago pa maproseso ng SOCO ang crime scene. Pinasibak na ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa pwesto ang 24 na pulis na sangkot sa operasyon. Para sa iba pang detalye ng pagdinig, pumunta lang po sa gmanews.tv. Itinanggi naman ni Ormoc City Mayor Richard Gomez na sangkot siya sa droga. Nadawit ang pangalan niya sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Chief Inspector Leo Laraga, nakasama sa raiding team nung mapatay si Espinosa, narinig umano niya kay Albuera Police Chief na si Chief Inspector Jovi Espinido na isa umano si Gomez sa mga sangkot sa drug trade sa Eastern Visayas. Base sa salaysay ng mayor bago siya namatay. Sabi ni Goma, matagal na raw siyang anti-drug advocate. Katawa-tawa na lang daw ang mga paratang. Plano raw niyang kasuhan si Chief Inspector Jovi Espinido ng Albuera Police dahil sa tangkang pagsira raw sa pangalan niya. Wala pang sagot dito si Espinido. Kabi-kabilang protesta sa iba't ibang lugar sa Amerika ang sumalubong sa pagkapanalo ni Donald Trump sa presidential election. Tinawag nilang racist, sexist at neo-Nazi si Trump na nila'y hindi karapat-dapat maging presidente ng Amerika. Kahit hindi nila mababago pa ang resulta ng eleksyon, gusto pa rin daw nilang ipakita ang pagkadismaya. Marami rin namang world leaders ang nagpaabot ng pagbati kay Trump. Kabilang na si Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabing ayaw raw niyang makipag-away sa US President-elect. Mga kapuso, may naramdaman ba kayong pagyanig kanina? Ayon sa FIVOX, nagka-magnitude 5 na lindol ang Quezon Province kaninang hapon. Naramdaman din ng lindol sa ilang bahagi ng Metro Manila. Si Ultimate Star Jeneline Mercado naman may ka-look-alike na beauty queen. Check out their photos on gmanews.tv. Tatlong pamilyang Pilipino naman ang pasok sa 2016 Forbes Asia's Top 50 Richest Families. Kung sino-sino sila, alamin sa gmanews.tv. Balikan natin ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na inihalin tulad ang kanyang sarili kay US President-elect Donald Trump. Konting rason lang daw, nagmumura agad.
Anong masasabi niyo rito mga kapuso? Kwentuhan tayo sa comment section. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages.